Nahack po yung website yata ni Chairman Marcoleta at hindi na lumalabas. May lumalabas na nagda-dumps. Nahack po yung kay Yung Senator Facebook. Marcoleta. Yes. At hindi siya makapag-livestream. May taong nagda-drums. Yun na lang ang lumalabas. Nakakapagtaka. Ikalawa, bago kayo sa Senate President Alan at saka kay Chair Marcoleta, ibig ko lang tanungin, bakit po narito ang DILG Secretary John Vic Remulla? Pinagtatakahan ko po dahil ang pagkaalam ko, ang tanging security lamang sa atin ay ang OSAA. Sino ba ang nag-request? Kasi di ba kailangan magtimbre ang PNP, napakarami po nila. Yeah, well, Mr. Chair, we just assume regularity. But we'll find out. No, we'll find out. There was news kanina na ni-request siya to be here by Senator Win, but as we said, Senator Win has no authority. It is the Senate President who has authority over the corridors and premises of the Senate. Having said that, I assume good faith, but puntahan ko lang yung media kasi malapit na yung testimony ng ating mga kasama. Kaibigan po naman natin si Secretary John, subalit maraming nagtatanong kung local government unit o LGU na lamang Senate. Yun So for lang. the record, pinapapasok na rin. Thank you for that question, Madam Amy. I'll find out. I just have to take stock. Ilan sa ating mga empleyado ay susunod pa sa legitimate Senate President at ilan ang gustong sundan yung nangyari kahapon. Thank you for that, Mr. Chairman. Sorry for that interruption. Ako hindi ko na pinagtataka kung nawa nila dun sa aming Facebook page yun. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, lahat po ay gagawin nila. Huwag lamang matuloy ang pagnig na ito at sa anumang paraan ay talagang gagawa sila dahil nga sa kanilang pagtatakip. Wala pong ibang issue pagtatakpan. Kanina ko pa po inuulit-ulit ito. Dito lamang sila interesado. Hindi sila interesado sa impeachment. Interesado sila dito sapagkat maraming dapat na mabulgar. Ngunit natatakot silang malaman ng buong sambayanan kung sino-sino sila. Ganun po ka-importante ang pagdinig na ito. Kaya huwag kayong magtaka. Attorney Baligod, huwag kang magtataka rin kung ang pagnanakaw ay napunta na sa iba't ibang bagay pa. Malalaman mo naman, ninakaw na nga yung karapatan namin sanang magano rito. Akala nila siguro hindi kami papasok sa araw nito at maniniwala kami sa kanilang ginawa. Hindi po totoo lahat yon. Alam naman ninyo, kagaya sa ombudsman at saka kasama nila sa 11, sila ang promotor ng Bendalo, di ba? Nakalimutan nyo na ba yun? At sinang-ayunan nga yun ng pinuno ng ombudsman. Alam na ninyo ito. Kung sila mismo ang promotor ng Bendalo, kaya nilang gawin lahat ito. Pero ulitin po namin, kahit sila po sana ang manguna dito sa pagdinig na ito, wala po kaming problema. Kung nagkakaisa lamang po kami sa kagustuhan ng mamamayan, napapanagutin po natin ang lahat nagkasa. Kahit sila po yung chairman, walang problema. Kaya lang ako na lang po ang nagsasabi sa kanila isa-isa na tulungan nyo ako, pagtulungan natin na maayos natin ang problemang ito dahil naghihintay ang taong bayan. Hindi po ba yun ang mabuting paraan? Bakit ayaw nilang masama? At ngayon ginagawa nila lahat ang kaya nilang gawin. Huwag lang matuloy ang salita ng bawat isa sa inyo. Pero itutuloy po natin. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng personal opinion dito po sa nangyayari ngayon na pagdinig sa Blue Ribbon Committee patungkol nga po dito sa flood control scandal probing, no? At nakakagulat mga kababayan at nakakalungkot dahil yung Facebook account di umano ni Senator Marcoleta ay nahack or parang may naging problema, no, kung saan hindi na natin mapapanood doon yung nangyayaring hearing ngayon sa Senado. So sabi nga ni Senator Marcoleta ay gagawin lahat, no, para lamang hindi matuloy o mapigilan itong ginagawang investigasyon sa flood control scandal, no. At alam naman po natin mga kababayan talaga, no, na ngayon po talaga ay ang hirap na tumindig, ang hirap magsalita against sa government at yung mga taong nagsasalita sila yung nakakasuhan o sila yung
parang nagigipit, no? Ayun yung ano na nakikita natin kasi hindi lang naman ako ang nagsasabi dito. Based on my observation lang to, yung mga taong gustong magsalita about dito sa malawakang flood control scandal, sila yung mga taong parang nadidiscredit. Kumbaga, parang bakit hindi sila binibigyan ng pagkakataon na makapagbigay ng salaysay. So this time mga kababayan, tinanong nga ni Senator Amy Marcos kung bakit andyan o bakit nandyan yung presensya ng DILG Secretary na si John Vic Remulla. Although bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt, baka siguro ini-implement lang nila or may nag-request na bantayan ang Senado. Although meron naman ng security ang Senado, ito nga yung OSAA, siguro tinatanong nila kung sino yung nag-request ng PNP, no? So, ibe-verify pa yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero according sa narinig natin mga kababayan, parang ano ata, no? Ni-request ata siya ni Senator Win Gatchalian, di umano. Ewan ko lang kung ano yun totoong pangyayari sa likod nito. At take note mga kababayan, naglabas ata ng pahayag itong si DILG Secretary John Vic Remulla na parang hindi ata siya nakipagtulakan. Pero kitang-kita naman sa video mga kababayan na ayun ngayon nangyari. Parang merong tension na nangyari doon sa pagitan ni Senator Robin Padilla ng 18 Marines na pilit na pumapasok, no, dito sa loob ng Senado. Kasi ako personally, kung sinasabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ako ay, sabi niya kasi pauwi na daw siya. Kung alam mo pala na may papasok o may makakasalubong ka na ganun kadaming tao, bakit kinakailangan sa gitna ka pa dumaan? Bakit ipipilitan mo pa sa sarili mo na lumabas ka ng may pumapasok pa? Pwede ka naman gumilid, 'di ba? So yun lang yung ano ko parang analyzation ko dito sa nakita kong video na kung pauwi ka at alam mong maraming papasok, dapat hindi ka na makipagsabayan. Kasi alam mo, kung ako sa sarili ko, hindi ako makikipagtulakan doon, hindi ako makikipagsabayan. Kasi alam ko naman na pag nakapasok yun, pwede na akong lumabas, maluwag na yung pintuan, di ba? So, hindi natin alam talaga kung ano yung pakay, ano yung dahilan kung bakit nandito yung ating secretary ng DILG, kung ano ba yung kanyang role dyan sa loob ng Senado. So kung ano man yan, abangan natin kung ano yung magiging statement pa. Syempre bigyan natin ng pagkakataon makapagsalita din si John Vic Remulla, no, kung ano yung reason niya kung bakit ganun yung nangyari. Bakit parang dun sa video kasi na ipinalabas ay parang naggitgitan, no, nagkaroon ng tension at talagang makikita mo na nag-ano talaga sila, parang alam mo yun, naggitgitan, ganun. So hindi naman makakaila, hindi naman siguro AI yung video na yun. So balik tayo dito sa probing, no, ng flood control scandal, no, at nakakagulat talaga mga kababayan itong mga nangyayari. Kanina mahina yung signal or nawawala yung connection ng internet. Hindi mo mapapanood sa sa website ng Senate, no, parang pinagbawalan ata di umano na i-publish doon or i-live yung nangyayaring hearing dito sa loob ng Senado. Kaya itong si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator Amy Marcos at si Senator Marcoleta, ginamit nila yung kanilang mga Facebook page para ma-feed or malaman ng sambayan ng Pilipino yung nangyayaring hearing ngayon sa Blue Ribbon Committee. So nakakalungkot mga kababayan kasi sabi nga ni Senator Marcoleta, kung nagkakaisa lamang sana yung mga senador natin ngayon, di sana walang problemang ganito, 'di ba? Kaso hindi Kaya nga nasabi ni Senator Marcoleta na itong 11 na minority na to ay kasama dito sa promotor ng bendalo. Kasi 'di ba yung mga tingnan mo yung ginawa nila kahapon. So sinabi na ni Senate President Alan Peter Cayetano na invalid itong ginawa nila. Kaya nga patuloy itong Blue Ribbon Committee. At syempre, nagkaroon din ng problema sa pagkakaunawa ng mga tao and also yung mga staff, no, hindi nila alam kung sino na ngayon ang susundin nila. 'Di ba? Pero syempre, based on your conscience at saka sa iyong karanasan bilang staff ng Senado, alam mo kung ano yung tama at mali. Pero ayun nga, sabi nga ni Senator Marcoleta,
ay magpapatuloy po yung investigasyon ano't ano pa man ang mangyari. Okay, so ito ay good job mga kababayan dahil matagal na itong gustong malaman ng taong bayan kung ano nga ba yung katotohanan sa likod ng maanomalyang paggamit po sa kaban ng bayan patungkol nga po dito sa flood control scandal. So long due na to, no? Talagang hindi na pwede, hindi na uubra yung pagtatakip dahil talagang sinasabi nga nila walang lihim na hindi nabubunyag, no? At masasabi na natin na may bigat na itong magiging salaysay o magiging statement ng mga Marines, no? Itong mga taong gustong magsalaysay, maglahad ng kanilang nalalaman patungkol dito sa pagde-deliver ng di umano mali-malitang pera sa mga iilang individual, no, lalo na nandiyan sa gobyerno. So kailangan nating malaman talaga yan mga kababayan, no, at etong kanilang ginagawa ngayon ay under oath na yan, no. So ano man ang kanilang sasabihin ay may bigat na talaga yan dahil kung sila ay malaman na nagsisinungaling, mananagot talaga sila sa mata ng batas. So nakakalungkot lang mga kababayan dahil may napanood din tayo na actually, short clip lang to ng video. Hinighlight lang natin yung reaction na natin. Pero pwede nyo padoorin to sa mga Facebook page ng ating mga senador na nandiyan ngayon sa hearing ng Blue Ribbon Committee para maintindihan nyo yung buong konteksto ng ating ipinapaliwanag. So nakakalungkot lang kanina kasi merong isang 18 ex-Marines na umattend dyan ngayon sa hearing. Yung isa doon ay namatayan ng kapatid dahil sa tumor nga daw, no. So yung sinasabi sa kanila daw na nakatanggap daw sila ng 5 milyon di umano, sana 'di ba kung ikaw yung nasa position noon, ano ba? Ipagkakait mo ba yun sa kapatid mo kung may pera ka naman na milyones na hindi mo maipagamot? Kaya sobrang sakit sa kanyang pakiramdam at sobrang sakit na marinig to na despite of what happened, ganito pa rin yung kanilang pinagdadaanan. So imagine mga kababayan, nakakaawa yung pinagdadaanan ng 18 ex-Marines at hindi natin alam na yung buhay nila is risky ngayon at magmula nung lumantad sila talagang risky na yung kanilang buhay. Kaya mga kababayan, no, sana malaman na natin the soonest itong nangyayaring pagtatakipan sa gobyerno at mapangalanan na kung sino nga ba talaga yung mga mastermind behind this. Kasi kawawa ang taong bayan mga kababayan, tayo yung nag-aaway-away. Tayo yung nakakaranas ng sobrang paghihirap, no. Hindi naman sila kasi syempre sila lumalangoy sila sa salapi. Samantalang yung mga ordinaryong Pilipino na nagbabayad ng buwis ng taxes, sila pa yung namumroblema, nakakaranas ng hirap. So again mga kababayan, please comment down below ano yung opinion nyo tungkol dito sa nangyayaring probing, no, dito sa flood control sa Blue Ribbon Committee. At asahan na natin talaga na magiging mas mainit pa to sa mga susunod na araw at talagang dapat nating bantayan at alamin. Maging tayo, mapanuri tayo sa ating mga mapapanood, mapapakinggan. So wag lang tayo mag-stick sa kung ano yung nakikita natin. So balansehin natin, tignan natin kung ano nga ba yung nangyayari ngayon sa ating bansa. So muli maraming salamat po sa inyong pakikinig at God bless po sa inyong lahat.